Magbabalik po ng balita mga kapuso, Semana Santa na po sa susunod na linggo. Sa Araneta Central Bus Terminal, ilang bakasyonista matyagang naghihintay sa pagdating ng mga bus na mag-aatid sa kanila sa probinsya. Sa detalye, may live report si Lala Roque. Lala. Hindi pa man dagsa mga biyahero dito sa Araneta Center Bus Terminal. Meron ng ilang mga bus na na-delay naman ang biyahe. Si Aling Renata, alas 2 pa raw ng madaling araw, nag-aantay dito sa terminal para sunduin ang 14 na taong gulang na anak. First time lang daw bumiyahe mag-isa ng kanyang anak, kaya't di niya maiwasang mag-alala. Galing Masbate raw ang Roro Bus. Dapat alas 4 pa ng madaling araw ang dating. Si Mang Victor naman, alas 3 ng madaling araw dapat dumating ang kanyang pamilya na galing naman sa Bicol. Kanina pa dapat mag-aalas 6 na. Hindi, kasi anak ko maliit pa, ay mga 14 years old lang, walang dalang cellphone. Na traffic daw. Saan po? Sa Quezon. Sa? Quezon. Sa Quezon. Nasaan na daw sila ngayon? Nasa Candelaria. Marami-rami na rin ang piniling bumiyahe na ngayon para iwasan ang dagsa ng mga tao. Isa na rito, si Nanay Nadet na papuntang Leyte. Kahapon pa raw sila nasa terminal ng kanyang pamilya. Nais kasi nilang makatiyak na makakuha sila ng tiket. Hindi naman daw delayed ang biyahe patungong Leyte, kaso nagtaas ng pamasahe. Dati 1 to, ngayon ang 1633 yata yun. Ayun ang ticket namin. Nagmahal nga. Igan, pwede pa naman magpa-reserve ang mga biyaherong nais na bumiyahe ngayong araw. Marami pang mga bus na available. Pero yan ay para sa mga air-conditioned buses lamang. Yung mga ordinary bus, walang reservation. Pero marami pa rin tayong mga kababayan na pinipiling dito sumakay dahil nga mas mura. Igan? Maraming salamat, Lala Roque. Samantala, Department of Interior and Local Government o DILG, naka-alerto na para sa darating na Semana Santa. Inatasan ni Secretary Jessie Robredo ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology na maging handa sa kani-kanilang gagampan ng tungkulin para masiguro ang peace and order sa Holy Week. Mahigpit na babantayan ng PNP ang mga akyat-bahay gang na nananamantala sa mga maiiwang bahay ng mga bakasyonista, pati na rin umano ang mga mandurukot sa mga transport terminal. Ang BFP tututukan daw ang mga insidente ng sunog at iba pang klase ng emergency. Habang naka-alerto naman ang BJMP sa mga posibleng jailbreak o anumang kaguluhan sa loob ng mga kulungan. Ang mga hakbang ng PNP para maging maayos at mapayapa ang paggunita sa Semana Santa, bubusisiin sa talakayan with Igan mamaya. Makakausap natin si NCRPO Chief Police Director Alan Purisima. Maaari rin po kayo makilahok sa aming talakayan, mag-post lamang ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit, at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Isang patay habang 5 sugatan ng magkabakbakan ng mga sundalo at mga hininalang miyembro NPA sa Tubungan, Iloilo. Sa Iloilo City naman, patay ang isang bata matapos tangayin ng agos ng tubig sa ilog habang lumalangoy. Narito ang ratsya na probinsya, hati ni Maria Bulaklak Ausente. Nagkumpulan ng mga tao sa bahaging ito ng Barangay Banuyaw, Iloilo City nang mabalita ang tinangay ng malakas na agos ng tubig sa ilog ang isang batang 9 na taong gulang. Agad silang tumawag ng mga rescuer at hinanap ang batang si Belgian Gordon. Natagpuan siya sa gitnang bahagi ng ilog at agad inihahon. Sinubukan siyang isalba pero huli na ang lahat. Kwento ng kanyang mga kaibigan, nalunod ang bata nung pumunta siya sa bahagi ng ilog kung saan malakas ang agos habang sila'y nagsiswimming. Sa Tubungan, Iloilo naman, tinambangan sa bahaging ito ng Barangay Adgao ang 16 na sundalong susunduin sana ang ilang estudyante ng TESDA na dadalo sa isang seminar sa Iloilo City. Pinasabugan ng landmine ng mga hinihinalang miyembro ng NPA ang isa sa 2 truck na sinasakyan ng mga sundalo at nagkaputukan. Sugatan sa bakbakan sina Corporal Ted Filarca, Private First Class Rafael Chiva at Private Jake Sena. Patay naman sa hanay ng NPA ang isang Samuel Laureano alias Karine. Tinamaan naman ng ligaw na bala ang 2 sibilyang sina Pilita Tabiosan at Rex Taala. Patuloy ang pagtugis na militar sa mga umunoy rebelde. Sa Villasis, Pangasinan, natagpo ang patay ang isang lalaking 3 araw na wala. Sa kanal nakita ang labi ng lalaki na may 2 tama ng bala sa katawan at marka ng tali sa leeg. Inaalam ngayon ng pulisya kung sino at ano ang motibo sa likod ng krimen.
Para sa unang balita, Maria Bulaklak Ausente reporting. Malaki raw ang naitulong ng pagbabasa ng Biblia kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa Bible sharing dito po sa GMA Network, ibinahagi ni Pacman kung paano binago ng salita ng Diyos ang kanyang buhay. Narito ang report ni JP Soriano. Taliwas sa karaniwang imahe ng isang kampiyon na boksingero na di lang miminsang sumalag sa mga intriga sa larangan ng sports at maging sa personal na buhay, pawang mga salita ng Diyos ang namutawi sa bibig ni Manny Pacquiao ng pangunahan ng Bible sharing na isinagawa sa GMA Network. The Bible is our manual to life. And the Bible is the key to understanding life. Dumalo sa Bible sharing sina GMA Chairman at CEO Attorney Felipe L. Gozon, kanyang asawa na si Mrs. Teresa M. Gozon at ilang miyembro ng kanilang pamilya. Karangalan ko na isa sa aking mga audience is boss ko. Yung mga boss ko, okay? Naroon din ang iba pang opisyal at empleyado ng GMA. Gamit ang higanting projector screen, pinaliwanag ni Manny ang kahulugan ng ilang berso sa Biblia. Pero how about our spirit? Pag hindi po tayo nagbasa ng Biblia, ng Bible, hindi tayo nagbasa ng words of God, and we do not meditate the words of God, our spirit is not alive. Kabilang sa mga kasama ni Manny sa entablado ang kanyang spiritual coach na si Pastor Jeric Soriano. Ayon kay Manny, binago ng Biblia ang kanyang buhay at natutuumanong pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Kung paulit-ulit mong ginagawa, katulad nung ginagawa ko noon na old Manny Pacquiao, ginagawa ko noon, I pray every Sunday, nagpe-pray ako bago kumain, lagi ako nagpe-pray. But what I'm doing is Monday to Saturday is inom, sugal, babae, everything. Pag bumura, madali ako magmura, madali ako magalit. Wala. Tapos Sunday, simba, ganun. Hinto ko yan kasi nagsisi ako sa kasalanan ko eh. Ayaw ko nang balikan yun. Gusto ko sumunod sa tamang daan. Because God, alam niyo ba, ang Panginoon may magandang plano siya para sa atin. Paniwala ni Manny, ginamit daw ng Diyos ang kanyang kasikatan para ipamahagi ang banal na salita. Kung isipin mo, Tim Tebow, Jeremy Lin, Manny Pacquiao, yan ang calling ng Panginoon. So bakit yung mga sikat na tao